Madam Maraming salamat. Board Member Rolly Mistura, Chairman sa Committee on Infrastructure sa aton Sangguniang Panlalawigan, Vice Mayor Attorney Michael Dibulsor, members of the Sangguniang Bayan, Barangay Captains, tanan stakeholders na dinyatalan, mayagad nga ka kaninyo tanan. Una, tawaan ko anay tigamay na briefing kung ano ba na ang natabo sa ating Swagi Bridge. Way back in 2022, sa ang aming nga team sa maintenance division sa Provincial Engineering Office, maintenance division of the PEO, because this road from Poblacion malapos dito sa Nasmo sa Pututan is a provincial road. So this is under the jurisdiction and administration of the Provincial Engineers Office of the province of Iloilo. Sang timpo nga na, sa nag-inspection kita, ang mga engineers, sang ara, sang digan sanda sa ibabaw ng tulay, no? Sang old natin nga tulay, kag mag-agi ang tractor na mga truck, na natisyanan ka na medyo nag-auyat din. So rason, ginpanaugan natin sa ilalim, kaginlantaw, kag dito nakita na mga existing natin na pile cap, manuman ang natin na tulay, may pilote, may pile cap, diyan nagatungtong ang column. Kung nakita ninyo, no? So during that time, nagagruwa rin ang ating na pile cap, no? Kung pabayaan natin ang tendency, basi maubos ab-ab kag magba-agit ang ating na tulay. Kag kung magba ang tulay, totally, hanggang ang kwarta ng gobyerno ang ating nga igastuhon. If I remember right, natapos natin ang tulay ng Swagi. I was then a junior engineer sa opisina around 20 years ago. Kaya matapos na diyan natin. And considering during that time, ang disenyo ng ating mga tulay, kasi gamay pa man lang ang development, no, in-design lang natin sa 15 tons. Buta malang 15 tinuladas lang lahat ang ginisenyo na. Ka-access road man, naging paubra ni Congressman Nunoy. If you remember, may dalan kita, nagalapos dito sa Kadyangan. No? So, in preparation for that, nagdesisyon kita sa opisina nga ikayuhon ang ating tulay. Tungod nga waay ti technique ti madaton nga ihibalo ang among nga opisina kung ano ang himuon para ma-maintain kag ma-restore ang structural integrity kang tulay na ngayo kita karon sang bulig sa Department of Public Works and Highways sa Iloilo 2nd Engineering District. And after due coordination, nagsumiter sandak ang anda nga rekomendasyon. Of course, ang anda nga rekomendasyon, i-retrofit natin ang ating nga fondasyon, no? Kag isla natin ang ating nga deck slab, kay kagdason nakita nga ang ating nga mga girders tungod sa kabuhayan, and because of the kapag retrofit kang building, ang retrofitting kang girder, no? Ang retrofitting kang girder, buat ang balan, maubra kita ka intervention para mabintinar o madugangan ta ang kapasidad kang girder nga madara na ang ating nga loadings, no? So, amo ina siya natabo at the same time, ilisan na lang natin ang ating nga deck slab. Ang deck slab ang ginapatungan din natin kung manghagi kita sa tulay. So, with all that development, ang opisina naman na ngayon karon sa allocation during that time, kung hindi ako magsala, last term ni Go Senior, kag nag-allocate kita sa balot at tidak 50 milyones para sa pag-retrofit sa ating nga Swagi Bridge. But notwithstanding that we had an allocated amount for the retrofitting of the bridge, ang sumada kang aman na kusta
sa nakakaigo lang na obra is only 37 milyones sa original na kontrata. So, ginpabid natin, ginpa-award, ang bid ng ating na contractor, 36.9 million pesos. Okay. So, here comes, nag-implementa rin kita ka phase 1 ng kontrata. Ang coverage na ang phase 1 na kontrata, nadara ang pag-ubra kan atin nga Detour Bridge. Kaya ang purpose ng atin nga Detour Bridge para hindi ma-disenfranchise ang mga tao sa pangatag sa dito nga mga barangay, most especially ang mga students, because that is the only access in going to the school. Nag-ubra kita sa atin nga Detour overflow. Ang overflow lang kay considering naman anyuman ko ang volume ng tubig, no? Ng Swagi River na kung isang ay kauran niya sa Mina, kung nagauran dito sa mga binungig kang Kalinong o Raniway, durugin ka hanggang ang volume ng tubig. When we are about to construct our Detour Bridge, the local government unit, that time si Mayor Lydia, informed sa opisina nga si DPWH equally may ipaubraman nga flood control. So, we conduct ng coordination meeting kami. Kay ang location ng flood control ni DPWH, dara ang location ng atin nga overflow. Karon dito nakita na ang plano ng DPWH, palapado na ang channel kan atin nga Swagi River, which is in conflict kay ang disenyo kan kalabugan kan atin nga overflow base sa amon nga design is only 30 meters, 30 meters lang. So ano ang hinuon? Para maka alang-alang man na paubra natin ang 30 metros kad kung mahuman ang anak ni DPWH naging pasangkan na ang channel kan suba into 50 meters. So tamalan may gap na 10 metros, may gap man na 10 metros. Di ano matabo, no, hindi nagyapon magamit kang ninyo. Rason, naging adjust na kami ang nag-adjust. Kaya ang intention ng DPWH is to widen the channel na make it, no, kaya tungod sa climate change, ang volume ng tubig na nag-aagi sa atin suba, sa atin kanal, tulad, mas hanggang sa volume ng tubig na nag-aagi 10 years ago. No? Kaya kalkuran natin na kaputira na yan or for some other reasons. So, ang ginubra naman sa opisina, nag-adjust kami ang design ng atin nga Detour Bridge nga kupian naman ang mga items of work sa original na contract. Ano bala ang pwede anay hindi maubra dito kay gina-prioritize ta ang atin nga overflow structure. So we do ang ina-term naman sa kontrata, sa contract management, we do the additive and deductive quantification of the works and inubrahan ang prioritization sa all items of work, ano ba lang pwede mabuking anay such that matapos natin ang overflow. So go, nag-ubra na kita. And then, ang kini mo, kay tungod sa rason nga nagbuhin kita sa kwarta sa main bridge natin na idugang sa atin nga overflow, kulangan karon na natin nga bridge, hindi karon matapos. No? Idugang mo pagani nga sa pag-takeover sa atin nga contractor, dito nakita nga ang bearing pad sa ating nga nag-exister na tulay, wasak naging karaman. No? Para sa simpleng explanation, ang bearing pad na tanang damo na tanang rubber, no? Ginatungtong na sa abutment, pagtuntong sa abutment, ang ating na girder. Ang purpose
medyo ang elastomeric bearing pad purpose na parang naka-cushion na lang sa contact point kang aton nga girder abutment. Kay may eksperyensya kami sa namang katulay sa Pasig, guba kagid ang anang nga bearing pad, concrete to concrete thread, resulta na damage ang aton nga girder or sa aton ang tambok Pasig. So ang remedyo, total demolish ang tulay. So naghanggan ang gasto ng gobyerno. Kagalinang damage na elastomeric bearing pad, why natin ma-consider sa original na contract? Because ang mga engineers, why nandang ma-deparahan? There is no way man na makita mo. It was only the execution ng original na contract nga nakita sang nag-attentar ng ating na kontraktor na i-retrofit natin, no? Ay ang proseso kapag retrofit, medyo inject natin anay, no? Inject natin ang girder, at dito na na-discoveryhan. So that's why, no? Ang coverage ng ating na additional na contract is to complete the additional works. To complete the original structure kami. Nakita, kanan kita daw siguro malaki natin na hindi active sa social media, no? May mga comment yan, dahil nubo ang overflow, nubo ang elevation ng overflow, daan din pataas. Diyos ko, tinatawagan natin na overflow, no? Because ang purpose na kung mag-uran, kung maay tinuran, kung ordinaryo lang na sitwasyon, ang tubig sa suba, maagi lang sa tubo ng RC5. Nakita ninyo? Duro rin yan na series kang dinudinta, 90 cm. I guess yung Francis, 90 cm. 1 meter diameter RC5. I guess daw pulo ata or 10 lines. 20 kalinya RC5. No? Na kung ordinaryo lang na sitwasyon o ay dibaha, ang tubig mailig lang sa tubo, dire-diretso ang atin yung pagpanaw ng atin yung masarapyan. Pero kung makuran, siyempre, kag magbaha ang suka, ma-overflow ng tintanan. No? Of course, hindi naman didya sa mina may overflow kami along our provincial roads. Kaduro, provincial roads, especially sa area kang Kalino, Kaglambunaw, na may overflow kami along our provincial roads. Di normal man lang, pinaumpra pumuluyo, kung nagabaha, kagadalugdo ng tubig, kagdalong ng tubig sa overflow, hindi ka anay magtapo. Or you may proceed at your own danger. Kung gusto mo din mo na madisgrasya ang safety mo, safety mo. So, ang concept natin sa atin na overflow. Only then na tungad sa sitwasyon ulan na kung magbaha, grabe rin na ang tubig. But then, nakita ka ninyo, kapiraran mag-occur ang madalong na baha, intact pa natin na overflow. And I'm proud to say, ginugla natin na natin na overflow, timus to, kag mapagpagal. No? So, with that, nag-award kita ng additional na kontrata sa ating pag-ubrakan tulay, ang anang na bustar natin is 12.9 million pesos. Diyan additional work in-award lang natin sa the same contractor. Ang metodo pag-procure is through negotiated procurement. Through continuous negotiated procurement. At ang naka-specify sa atin na laying sa procurement. No? Kaya ang sanging pa-negotiated natin now, kaya ito, may mga obra sa original na contract nga hindi ang contractor natin ma-implementar, maobra, kaya ang requisito kapag paobra ka diya ka sa additional na contract. Ihimto para mag
yan ang tanan. Kung nagkapasiminto kita ang dalan, no? Ang concrete pavement, no, ang pinaka-final layer, kang atin nga dalan, tigyan sa original na contract. Pero, ang pagpreparar kang base, kang embankment, sa additional na contract. Di mudo, hindi natin mapaubra ang pagkumpleto base sa original na contract antes matapos ang supply kag embankment ang nakadakal kung sa diin magabatang ang bakuna ng konkreto. Amo dinra concrete na halimbawa ang natabo ang atin nga direkto. So with that, mapreparar kami, Engineer Francis, please open. May preparar kita sa atin nga PowerPoint presentation kung kang estado, kang duha na kontrata sa atin nga project kag iditanan ang ginapangambal ko naka-reflect na iditanan, no? That's it na lang. I will give to at patiduro mga panahon sa open forum natin karon. Okay? So, makita na ninyo, no? Hindi ko rin namin makita at tulad nga sana gabi, no? Ang ating background. So ano di kung makita ninyo ang hangtang ko kagina, diyan naka-yellow sa dalam, no? Amo rin na ang retrofit natin ang ating nga pundasyon. Amo na. Sige, Engineer Francis, no? So, may dalawa kita ka project, ang original na contract, may duwa ka lang kita ka kontrata, ang original 36.9 million, kagang ikadiwa 12.9 or close to 13 million. So, sa original na contract, amudang natin nga contract data, na effective dyan contract sa December of 2023. With a contract duration of 240 calendar days, the revised expiry today and the number of days suspended, no, nag-suspend kita sa 251 calendar days, more or less 8 ka bulan, no. Hindi ang suspension nga ini this covers sa atin nga pagpreparar kang additional work kag ang atin nga procurement process natin ang atin nga additional work such that ang atin nga revised expiry supposed to be is August 7. Pero what ka, no? Sang July 22 gin-suspend ininanay natin ang atin nga original contract sa ano nga rason kung katukay na kaginambal ko pala, no? Na dapat matapos anay ang isa ka segment sa obra para matapos maobra man ni kontraktor ang iban nga ulubranan. Okay? Next. Sa atin nga additional work, ako na, 12.9 million ang atin nga contract cost. And nagsugod ang atin nga kontrata sa additional work sa August 23 of 2025. And as of now, may 18 calendar days kita nga ginhatag nga time extension kag ang atin nga revised expiry date kang atin additional work is March 8, 2026. Okay? So, amo dyan atin yung mga project timeline, no? Pinapakita naman kung saan o nagsugod, kung saan o nasuspend, kag ang napakita ang revised contract completion date. So, amo dyan originally, napakita sa litrato ang original na location kang atin nga overflow structure. Nag-visyo ang... Okay. Jaga-jagid ang location ng atin nga overflow structure. So, ginapakita natin ang stages kang atin nga pag-ubra sa atin overflow structure. No? Sa ginapaubra pa lang natin, Engineer Francis, hindi. May mga technical, we do have a technical problem, hindi makabasa, hindi na ma-project sa ating projector,
halin sa laptop, pakat mo sa projector screen. Sige lang. Anyway, ma-proceed na lang ako. So, with that, may mga, ang pinaka, how do I term that? Pinaka-sensational na mga post sa Facebook, of course, is ang nakabutang ng naglikan na si Mana, no? Na yung isa kita ka si Manwa, na daw durugin nag-use kang alang na Facebook account, ka Facebook post na, and after that, ang inyong alagad, si Engineer Andy, hindi kapamahid kang anakalhas, kang tawag kang gobernador, kang tawag ni P. Ibanez, kang tawag ni Congressman Nunoy, as well as pagtawag man ni Mayor Ray kung ano nang natabo sa atin nga project. That's why nag-decider kita nga ma-help kita adlaw nga dyan ang pulong-pulong para nga kung may mga para ma-explicar naman ang estado ng ating nga proyekto, and at the same time kung may mga pamangkot kamo masapat na mo tilad. We have here our contractor, Mr. Tim Timan of Tibiao Antique Construction. Okay na, Engineer Francis, pa-play lang natin ng mga pictures pa Tibiao. So, amo dyan scope of work, ang ating additional work. Amo dyan, samtang ginaobra natin, ang ating overflow. No? Okay? This will serve as a temporary. Amo dyan, of course, ang kapaubra kita ng ating mga overflow sa ating mga pundasyon. As sheet piles. This is our sheet files sa overflow ka. Kaya equally, nag-uprapagin kita dito ka sheet files para siguruhay, no? Oo. Kaya sa kanaman sa atin, bisan hindi man ikaw civil engineer, ordinaryo man ikaw nga pumuluyo, manotice natin nga kung may ginapaubra kita nga proyekto, numero 1, makontra natin ang tubig. No? Tubig. Bisan ka paubra lang kita ka pundasyon ka balayta, kanal sa balayta, hinali ka ni manghanggan ng tubig, wasakin man ka tubig. So, that's a basic. Kanaman sa mga civil engineers, ang pinakagrabe naman nga kontragin ang tubig sa nagkaka-apekto sa atin ng mga infrastruktura. So, that is the sheet files. And this one, amo na ni sang nagapaubra kita sa atin nga retrofitting. Ang retrofitting natin sa tulay, no, palibot kang atin nga naga-exister na girder, ginabutangan natin ka carbon fiber. Kag ang bottom na ginabutangan man natin sa carbon plates, no? Carbon plates, pag o nga teknolohiya nga sa diin, pagdutang mo ka diya ka mura nga materialis, naga-increase ang carrying capacity kang atin nga structural members. Okay? Next, amuran na talad ang itsura ng atin nga tulay, no? Makita natin ang sa dalam natin, sa pundasyon, na retrofit natin, na palibutan, and moving further, of course, retrofitting again. O, makita, amuran carbon plates, so, nga na-installar natin sa atin na tulay, no? Sige. So, makita natin sa pagpa-obra natin ka retrofitting, challenging man ang trabaho, no? Nakita ninyo, kung daw nakahang ang formas kang kontraktor, why kita why kita nagubra ka formas, kaya nagatukod kita sa channel pang subak, kay isa, hinali, uranan, wasakin naman ng ang mga shoring. We call that shoring kang ating nga formas. But since nakakanta na, bisan magbaha pa na, di dyan pagyapon, intact pa ang ating nga mga forms. So, amo ni ang ginubra na natin sa aton nga pundasyon ng ating nga tulay. Samtang nag-obra
kita, makita ninyo, gindugangan natin, ginputos natin palibot ang mga pilote sa duha ka pier natin sa tengah ng suba. Ginputos na natin tanan. Kaya kung hindi tatanang pagputson, kagusan, pasikon sa tilat, kapiraran nagbaha, ma-expose katamaan ng ating nga pilote, and that will kag-amurang kausa na mag-structural failure, kag mag-isda lagi ang ating nga tulay. No? Amura na itsura na, no? Kita ninyo, no? Nag-ubra kita. Sige. Amo dyan ang pinapakita naman ang carbon fiber elastomeric bearing pad natin na nakita. Nakita ninyo, amura, ang nakatindag, amura natin na girder. Na ang horizontal, amura natin na coping, kag in between kananda, may elastomeric bearing pad di atana nga urihiran nga nakita nga juba pagkita na. Kaya kung hindi natatang pag-islan, concrete to concrete, mag-aki ang draggal nga sarakyan, nagapamwersa ang ating nga girder, kay white elastomeric pad, ang reaction direkta sa ating nga coping, magalitik o conductan na ang ating nga girder. So that's why dapat kinanglanggit itutangan natin the elastomeric bearing pad. Next. Ako rin tanang kalipawa na, no? Pag at the support area of the bridge, boss, makita nyo gani ang sitwasyon sa ay pa sa pamuno, no? Sa at the end point ng ating nga girder, medyo may damage siya gani. May damage siya. So, padalanin natin sa repair work sa ating na contractor para ma-restore na sa anang original shape. No? So, amo na niya ang proseso. Pagkatang natin ka elastomeric bearing plate, medyo in-jack tananay, no? I-jack tananay ang girder para mag-angat na may distansya tana, etc. Correct, no? Para magdistansya ka na sa atin nga tapping at isuot ang elastomeric bearing plate. So that's why isama ko ang public, the general public observation. Di daw ay may nag-aubra. Ay may nag-aubra sa ibabaw, pero dito sa idalam, may nag-aubra. No? Okay? So, amo na tanan ang proseso, pag-replace natin kang elastomeric bearing plate. Sige. Okay. So, after that, proceed na kita kapag back kang existing natin na deck slab. Kaya yung naka-exister natin na deck slab, dururan hairline cracks na. No? Since nga may nabilin man kita nga kwarta, paislan na lang natin tanan. No? So, amurang proseso, ginabugbog ang deck slab, gina-remove na at the same time, ang daan na kabilyada, buwan natin, kag-iislan ibag-o. Again, ang sa mamangkot kamot, kaya ang hambal ko kaina, ang una nga disenyo kung atin nga tulay is age 15 or meaning 15 tons lang ang ginaalaw natin na maximum carrying capacity. But this time, looking forward, kay maging paobra si Congressman Nonoy what do you call this? Nga bago nga dalan nga makonect sa badyangan, expectaran natin nakadurugin ka jadi ka mga vehicle, mga cargo trucks ka mag-agi. Kay amo dyan serving na shortcut mo, alin ka sa putotan, gusto mo mag-shortcut pa badyangan, giyaling ka o agi. No? So, amo na siya. After that, sige kita ka-break kada pavement natin, no? Sige rin dyan, break ang pavement hasta matapos. After that, nag-installar kita kabago natin nga kabilyada. Okay? Sige. Oo.
Instalar, antes kita nag-instalar ng mga kabilyada, nagpreparar na tagali, ginpormasan na anay natin, galing na. Ginpormasan na anay ka kontraktor, agad nga, mahapos lang man ka na, may patungan ang tao na, kung mag-instalar kang bago nga kabilyada. So, napakita natin sa picture, ang mga baguran natin, ang formas, these are the formworks. The installed formworks, pagkatapos, kanatual, nabakbak ang deck slab, kag ang daan ng mga kabilyada. Okay? Oh. Amo na ni ang amo rin datilan ang bago nga kabilyada nga nabutang dito sa first two spans. First two spans. Kung magaling ikaw sa patio, meron 4 na span na natin, no? First two spans, may kabilyada rin, kag ready rin, napagabuhusan kang konkreto. Ready din nga pagkabuhusan kang konkreto. Later, pamagkakonta natin ng kontraktor kung saan o bala ang schedule na kabuhusan kang konkreto. Kay initially, kung ay daan katabo ang talag nga pulong-pulong, daw adlaw nga dyan ang schedule na magbuhos kang first two spans natin. No? First two spans natin. And the remaining spans, amo para ang kaugalan na. Pero, wag kayong mag-atubili, kumbaga, no? In one of our contract management meetings sa opisina, kay every time and again, ginapatawag kang opisina ang tanan ng mga contractors para mag-discuss kang technical issues na nag-aapekto sa kada proyekto as well as ang mga concerns ka mga recipient barangays. Hindi man lang kamo may reklamo sa proyekto ginapabra kang Iloilo Provincial Government. No? Equally, iba na mga barangay, nagareklamo man, may complaint man, pero ginaako ko, maahanda nga complaint, kumbaga, mamanage naman. No? Mamanage naman. Kay ang anda nga complaint, ma-attender tayo naman, thereby ang epekto na sa locality haganagan pero daw hindi tama kanggan kumpara sa epekto kang proyekto nga didya kaninyo sa Mina. Sang nag-conduct kami contract management meeting, gina-explore ko rin ang posibilidad sa atin na kontraktor na kisira makabuhos kita adlaw nga dyan pagkadasong adlaw mag-clearing ang kontraktor and the second or third day pwede naman i-allow ang tao lang anay nga makaagi sa portion na nabusan natin, no? Halimbawa, buhos kita telat pagkarumaan sa aga, tawaan ta ti timpong kontraktor nga i-clear ang area. Pagkasunod nga adlaw, tawaan natin ti oportunidad ang tao lang anay nga makaagi. Para inipalok ang tanan, ang kabaskugan kang atin nga konkreta 6,000 PSI. No? Watangbalan, kung ang karsada ta 3,500 PSI lang. Kung mag-1, 2, 4 ang misklada sa isa ka kubiko, sa 1, 2, 4 nga misklada ginagamit natin sa ating kalsadaan, mga 9 to 9.5 lang kabak na simento for 3,500 PSI. Pero ditya, sa ating nga deck slab, kay 6,000 PSI, nagadalagan ka na 13 to 14 bags. Luwas ka diya, kontrolado pa dapat ang karagkaan ka mga bato nga isamo natin sa atin nga mixture. Kay kung gamitan mo tidragal nga bato sa amodya kaikitin kang ana nga kabilyada, may void, may portion sa structure ta nga waay ti konkreto, hindi di manami. Weak diya. That's why for
for this structure, we require may materials engineer mga yo o live. We require maximum diameter of aggregates to be 3/4. 3/4 lang, no? So, kung iban ka ninyo guro, hindi man timanod kung magambal kita nga 3/4, kasi kung kapabura ka mo kabalay, magbakal ka mo bato-bato, inapamangkot ka mo, inapaklan. Ano size na? 3/4, uno media, and so on and so forth. For this instance, 3/4 diameter. So, amuran nga, of course, no, while we are doing this, ginako naman nga waay kamo makapamaan, no, why naman mapamaan kaninyo. That's why kung sa social media daw it appears pala nga bisan ano lang, anything under the sun i-post dugang pakugani mo. I guess si Kapitan sa Abad Bingo sa isa ka istasyon nga may nakita nga diferensya na I guess the barangay captain is referring to the additional na guba na ang ginambal po nga additional na guba na amo ng bearing pad. Di ang mga comments no daw gusto ko daw makubos ako ka mga comment kay ma-comment kay isa ka ng comment nga hindi man namin istorya nga kontraktor kag engineer, no, ng warta naman sanda. So, mo ba na? No? Anyway, the open, we are, bigyan kita sa era na sa social media, no, nga bisan sinulang, makumintar sa isa ka issue na hindi man tisuod ang anak pagkamaan kung ano ang puno kag ang punta. So, that's it, no? Again, ang ating phase 2 or ang additional work, critical para makagain ka-access ang pumuloyo, no? Magabuhos kita ng ating Dex Lab, no? Ang hampal ko kaina, after nga mabuhos nga Dex Lab, 2 days after, pwede din natin mapaagi ang tao anay. After 7 days, kaya ba ninyo, ang tanan nga ginabu material nga ginabutang natin sa ating nga taytay, ginapatbulaan natin ka sample, nga ginatestingan sa laboratory, no, para masiguro kita natin nga ang materialis, kag ang end product nga ginabutang sa ating nga taytay, pasado. Kay sa aman nga mga civil engineer, bisan ano ikaw katanda, bisan graduate ka ikaw, master's degree sa Oxford, why ikaw titiper na magambal na kunturutan mo lang, pasado ang materials, pasado ang ating struktura. It is only through test nga makahambal kita nga pasado ang atin nga mga materialis nga ginabutang sa atin nga mga proyekto. Sa kaso ng atin nga Dex Lab, after 7 days, ipapatestingan naman. Patestingan natin sa laboratory ang sample. No, makita man ninyo kung pagpabrata kada kansada kada buhos, may sample kita na ginabuel. Sample, concrete sample out of the actual concrete mixture delivered at site. Kagang ina na mga sample ginadara natin sa laboratory, subject natin sa compression test. So sa kaso natin dito sa Dex Lab, after 7 days, testingan natin kung pasado. After 14 days, matesting kita kung pasado. Kung pasado after 14 days, pwede na natin i-allow single motorcycle. Single motorcycle lang ano. After 14 days, kung pasado ang resulta ng test. Kung hindi pasado, hulat pa kita after 28 days. After 28 days, kung pasado, we could already allow
single motorcycle, tricycle, and SUVs. SUVs na nanay. Pwede natin mapaatid. So, amo lang ang ginahambal o ginaplano na courses of action ng ating Provincial Engineers Office. So, tanan na ginahambal ko, this will come into reality depende sa pacing ng obra sa kontraktor. No? Kung mga gamay lang isa na diferensya, kinaraan ko sa mga engineers ko, kung 20 mil lang ang kinanglanan dito, ako dalang madisponer para mauntat ang issue sa Facebook. Pero my God, milyones na nakadali ang kinanglanan. I'm sorry, Mr. Contractor. The only thing na mabulig ko kanimo is sa paperwork, sa buligan, mabulig kami ka LGU kung ano ang pwede naman mabulig para magdasig ang imong obra. But financially, ginahabuin naman sa talaga kanimo. So that's all. Kung may pamangkot ka mo, kaliyog lang, i-identify natin ang ating ngaran, at kung ano pala ang mga pamangkot related lang sa project natin. Ha? Hindi ka mamangkot, gaway-gaway dito, kaya hindi kami kasapat kasi ang related lang sa atin nga proyekto. Again, I am Engineer Andy, din padara ako dyan ni Go Toto, no? At kami dalawa ni Born Rowley, no? Pinaglara kami dyan para makipag-istorya ka ninyo. Para mapatsagan man naman, nagmamanaan kung ano ang inyong mga hidupin at parte sa pinapaubra natin niya proyekto. But, nag-aayon kita. Please bear with us. No, kahit kita sa gobyerno, may mga proseso, hindi niya kumon nga sa privado, ikaw pagambal ka, kontraktor na, sir, ako di pinangnan. Kung akong presidente, sa korporasyon, manduan ko lang presidera ko, realisera sa kwarta, kaya kinanglan para matapos tayo ng obra. Pero hindi kita sa gobyerno, may proseso, amuna na, amulang as much as possible, ginatimuaan na naman, nga obrahan ang dapat na kinanglan para ang proseso mapalipot natin. Again, maraming salamat kaninyo mga tanan kada ngayon nga sa ulan.